Chapter 13. Sumabay na kayo sa amin? Alok ni TJ sa mag-asawa. Pasensya na, tinanghali kami ng gising eh. Grabe, nalasing ako. Napailing na sabi ni Rindel. Ikaw lang ba? Ayan oh, sabay turo ng huso ni Alaysa. Kung hindi ko ginising, hindi pa yan babangon. Dagdag pa nito. Tumawa si TJ at bahagyan napatingin sa mag-asawa. Paglingon niya kay Arlisa at agad niyang nakita ang malaking pula sa leeg nito. Arlisa? Sambit niya rito at tinuro ang nasa kanyang leeg. Nagtaka naman siya kung ano ang tinutukoy ng dati niyang katipan. Humarap siya sa asawa. Anong meron, mahal? My God! Napapikit si Rendel ng kanyang mata at bahagyang humawak sa kanyang buhok na tila nahihiyato sa kanyang nagawa. Ano ba yan? Lumapit si Alaysa at tinignan ang leeg ng kanyang kakambal. Napalakhak ito ng tawa at bumalik sa kanyang pwesto. May nakapasok yatang vampira sa kwarto niyo? Pagbibirong sabi ni TJ. Curious naman si Arlisa kaya tumayo at nagtungo sa malaking salamin. My God, anong ginawa niyo dito? Mahal! Lumaki ang mga mata nito at tinakpan ng kwelyo ang kanyang damit. Nagtaubanan silang tatlo habang tinitingnan nila si Arlisa. Lagyan na lang natin yan ng foundation mamaya. Tulad ni Alaysa. Bumalik sa lamesa si Arlisa at lihim niyang kinurot ang asawa sa tagiliran. Ouch! Sorry mahal. Di ko talaga alam yan. Bulong na rin Del at nakangiti pa rin ito. Natapos silang kumain at sabay na silang lumabas upang maglakad-lakad sa dalampasigan. Nakita naman sila ni Anton mula sa terasa ng kalawang palapag. Dali-dali siyang bumaba at tinawag ang asawa. Yes, sweet? Tanong ni Carlota nang makalapit na sa asawa. Come with me. Agad niyang hinubakan ng palad ng asawa at lumabas sila. Dude! Sambit ni Anton sa kanila. Hi, Carlot! Sabi ni Arlisa at pumati rin si Alaysa sa kanya. Dude, gusto niyo bang mag-jet ski? Alok ni TJ sa kanila. Honey, gusto mo ba? Talong ni TJ sa asawa. Marunong ka ba? Hindi ba nakakatakot? Ngumiti ito bago nagsalita. Don't worry, I will take care of you. He whispered. Hindi ako marunong pero susubukan ko. Tura ni Rendel. Tinawag ni Anton ng lifeguard at tumingi sila ng life vest para sa kanilang anim. Dahil hindi marunong si Rendel, inagtyaga sila ni Arlisa sa malapit lang ng dalampasigan. Ngunit ang dalawang pares sa mag-asawa ay nag-enjoy sa malayo. Magaling ka pala, Han? Alaysa ask at nakayakap ito. Tama lang, Han. Samantala nakaramdam naman ng pagkaboring si Arlisa sapagat nagpapaikot-ikot lang sila. Mahal, malapit na ako mahilo sa kakaikot natin dito. Punta naman tayo doon. Reklamo ni Arlisa at natawa naman si Rendel sa kanya. Sinunod nito ang gusto ng asawa at maingat itong nagtungo sa malayo. At doon pa nag-enjoy si Arlisa. Hanggang sa natapos sila at parehong napagod sa kanilang ginagawa. Ngunit nag-enjoy naman sila. Umupo sila sa gilid ng dalampasig at agad nagdala ng snack sa mga tauhan ni Anton. Mommy? Sambit ni Carla at lumapit to sa kanyang mga magulang. Maya-maya pa'y lumapit ang anak ni Anton at nakipaglaro to kay Carla. Lumapit na rin ang dalawang matanda at nakihalubilo sa kanila. Anton, I really like this place of yours, Doña Marites said. Yes, tita, magugustuhan mo talaga dito. Bukod sa tahimik at sariwa rin ng hangin. Dude, if ever na may ibebentang area dito, babalitaan mo ko ha. I'm interested to buy, said TJ. Sure dude, yung kabilang resort matagal na naka-close. Nasa stage ng may-ari. Try akong magtanong kung paano makontak ang may-ari. Thank you dude. By the way, magkano pala ang daily namin dito? Seryosong tanong ni TJ. Huwag mo nang isipin ng bayad. Masaya na ako na nakapasyal kayo dito. Hindi nga. Di makapaniwala si TJ sa kanyang narinig. Yes. Naku, malulugi ka niyan, Anton. Aling Ednalyn said. Hindi pa, tita. Nakangiti nitong tugon. Kahit kalahati lang, Anton, nakakaya naman sa inyo ni Carlota. Sabi ni Alaysa. Okay lang, Alaysa. We are both happy dahil nakapasyal kayo dito. Tugon naman ni Carlota. Nakakahiya naman, Anton. Baka hindi na kami makaulit niyan. Sabat ni Elisa. Huwag niyo na isipin yan. Anytime, welcome kayo rito. Thank you, dude. Tura ng dalawang lalaki. No problem. Carlota, Rendel, invited pala kayo sa first birthday nitong kambal namin ha. Alaysa said. Sure, darating kami. Kailan ba yon? Excited nitong tanong.
4 months from now pa naman. Si TJ nang tatawag sa inyo at tatawagin ko rin si Carlot. Okay Eliza, paghandaan namin yan. Carlota replied at masaya ito. Bukas ipasyal ko kayo sa Leia Adventure Park. 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon ng opening hours. Anong oras na magandang ipasyal doon, dude? It would be better if we went there in the morning dahil hindi pa masyadong maraming tao. Yeah, my wife is right. Doon na tayo mag-breakfast. Sang-ay naman ng asawa. Okay, TJ. Kinabukasan, maaga nga sila na gumising upang mag-ready sa kanilang adventure. 7:00 pa lang ay pinapakainan ng mag-asawang Cliff ang kanilang kambal. Ang mga yaya na may inutusan ni TJ na ihanda ang importanteng mga gamit ng kanilang anak. Good morning. Maaliwalas ang mukha ni Doña Marites na lumapit sa kanila at nakaredy na to sa sarili. Mukhang good talaga ang morning ng mami nyo. Pagbibiro naman ni TJ na ang kanyang kinausap ay ang 2 bata. Hay nako, excited lang ako sa lakad natin. Pagbigyan mo na si mama, minsan lang yung nagiging excited sa lakad. Eliza is right, kaya wag mo na akong kontrahin. At inirapan niya ang anak. Natawa naman si TJ sa kanyang ina. Maya-maya pa ay nagsibabaan na ang nasa itaas. Nagring ang phone ni TJ at agad niyang tiningnan ang phone. Anton's calling. Good morning, dude. Ready na ba kayo? Yes, dude. Papalabas na kami ng bahay. Alright, nandito na rin kami sa labas. Dude, wag na kayo magdala ng sasakyan. Dito na kayo sumakay sa amin. Presenta ni Anton kay Rendel. Hanggang sa nakalisa sila ay nauna sila Anton at nakasunod naman sina TJ. Masaya sila habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada. Tulad na nakasanay, muli na namang pinatugtog ni TJ ang paborito nitong kanta at ng kanyang ina. Sumabay naman si Doña Marites. Nakangiti naman si Eliza habang pinagmamasa ng biyanan na parang isinilang ng 1990s. Daway itong kumakanta. Ang galing mo talaga, Doña Marites. Sa lahat kasi ng kanta, ito lang ang kabisado ko. Kwento nito. Hindi lang kabisado mo ang kanta, Doña Marites. Ang ganda pa ng boses mo. Tura naman ni Dolores. Naku, binubola ka ng 2 yaya, mama. Dapat may maagang bonus sila galing sa'yo. Nakangiting tura naman ni TJ. Siguro malaki ang bonus na ibibigay ni mama. Sang-ay naman ni Eliza at nakangiti rin to. Masaya na kami kahit ice cream lang ang bonus namin. Pagbibirong tura naman ni Dolores. Fine, pagdating natin doon. Doña Marites said. Yay! Thank you, Doña Marites. Ang bait niyo po talaga. Telma said. Uy, another bonus na naman. At nakangiting biro naman ni TJ. Sobrang natawa si Doña Marites at aliw na aliw to sa ginagawa ng kanyang nag-iisang anak. Hanggang sa nakarating sila sa Leia Adventure Park. Unang bungad pa lang nila sa entrance ay naramdaman na nila na mag-e-enjoy sila. Si TJ nagtulak sa double stroller at nasa tabi naman niya ang asawa na laging nakaalalay. Let's go inside, Anton said. Good morning, ma'am. Sir, bati na nagbabantay sa entrance. Anton Fuego. I will check, sir. Tinignan naman ng tagabantay ang laptop dahil nakabook pala si Anton kahapon. Come in, at binuksan nito ang gate. Thank you, tura naman nila. Welcome and enjoy. Mag-breakfast muna tayo, TJ said. There, at inuro ni Carlota ang restaurant. Seafood set ang kanilang in-order at si TJ nagbayad sa lahat. Nang matapos na sila agad itong nag-ikot-ikot sa buong lugar. Nag-enjoy ang 2 matandang babae lalo na't nakita nila masaya ang kanilang mga anak. Nakakawili ang lugar na to. Ang daming magagandang lugar na pwedeng pasyalan. Eliza said, Oo, tama ang aking kapatid. Super nag-enjoy dito. Sang-ay naman natugon ni Eliza. Anytime pwede kayo makapasyal dito. Tawagan niyo lang ako o di kaya ang aking asawa. Anton replied. Hapon na sila nakabalik sa resort, Anton, at nagkasundo si Eliza at ang kanyang kakambal na magsuswimming muna sila. Sinang-ayunan naman ito ng kanilang mga asawa. At hindi rin nagpahuli ang 2 matanda dahil sumabay ito sa kanila. Masaya sila habang naliligo at hindi mawala ang kanilang kulitan. Nang mapagod, nagkanya-kanya silang pasok sa kanilang mga kwarto. Pagkasabay na pumasok ang mag-asawang Cliff sa loob ng banyo. Hinubad ni Eliza ang kanyang lahat-lahat na suot. Na makita to ni TJ, bigla to nakaramdam ng init sa kanyang buong katawan. Kahit palagi naghisisiping ang 2, hindi pa rin ito maiwasan matukso sa katawan ng kanyang asawa.
Dali-dali niyang hinubad ang kanyang basa na boxer short at lumapit to sa likod ng kanyang asawa. Nagkunwari na sinabunan niya to bagkos ang kanyang purpose ay gisingin ng diwa ni Alyssa. Mula likuran hanggang harapan ay naglalakbay ang kanyang kamay na may hawak na sabon. Honey, anong ginagawa mo? Paano sa tanong ni Alyssa at naitukod niyang kamay sa glass door. Mark, sinasabunan ka? Pabalong nitong sabi at patuloy ang paghimas ito sa kanyang dalawang dibdib. Kahit patuloy ang pagbuhos ng tubig mula sa shower, naramdaman pa rin ni Alyssa ang init sa loob ng kanyang kalamnan. Dali-dali nagbanlaw si Alyssa at hinilang asawa patungong dressing room. Parehong basang-basa ang kanilang mga katawan. Agad sinakop ni Alyssa ang labi ng kanyang asawa at pumipilit ang kanyang kamay sa leeg nito. Maya-maya pa'y kumalas ang kanyang kamay at dahan-dahang gumapang ang kanyang halik sa leeg ni TJ. Hanggang sa kanyang dibdib. Hanggang sa maya-maya'y tuloy na niyang naangkin ng asawa. Samantala, natapos ang isang linggo nila sa Batangas hanggang sa nakabalik sila sa Maynila at gabi na sila nakarating. Honey, sasama ka ba sa kumpanya bukas? TJ asked. Yes, Han. Okay, pahinga tayo ng maaga ha. Okay, Han. Dahil sa pagod ng kanyang biyahe ay agad nakatulog ang mag-asawa. Maaga rin silang gumising dahil papunta pa sila sa kumpanya. Nang matapos silang masikaso ang dalawang anak ay agad na silang umalis. Good morning, President. Ma'am, bati ng kanilang sekretarya. Good morning. Here for you. Wow, thank you, Ma'am Alyssa. Welcome. President, ito pala mga importanteng schedule at ito naman ang need na signature. Thank you. Agad na tinignan ni TJ ang mga to na dapat na pirmahan. Honey, please check this. At hinatid niya ito sa table ng kanyang asawa. Han, may meeting ako. 2 o'clock in the afternoon sa Shangri-La. Sasama ka ba? Huwag na siguro, Han, mauna na ako sa bahay. Miss ko na ang mga kiddos eh. Okay, tawagan ko na lang ang driver para sunduin ka dito. Okay, Han. Pagkasabay pang kumain ng mag-asawa ng pananghalian bago umalis si TJ. Alas 13 umuwi na rin si Alyssa at naabutan niya ang mga anak sa sala at nasa baby walker ito. Nang makita niya ay sobrang natuwa ang mga to at nagunahan sa paglapit sa kanya. Isa-isa niya itong hinalik at niyakap. Kumusta mga bata? Tanong niya sa mga yaya. Okay naman po sila, ma'am. Katatapos lang nilang mag-snacks. Mabuti naman kung ganun. Hindi ba nagpunta si Mama Ednaline? Hindi po, ma'am. Baka napagod yun sa biyahe. Tura naman ni Telma. Maybe. Mag-shower muna ako at bababa rin agad ako. May kalahating oras at nakababa na si Alyssa at nagtungo agad sa kusina upang magluto ng hapunan. Ito na nakasanayan niyang gawin para sa kanyang asawa at anak. Dumating si TJ banda alas 5 at naabutan niya ang mag-ina sa labas na naghihintay sa kaniya. Hindi pa siya nakababa ng sasakyan ngunit pero nakangiti na to. Daddy's coming, Alyssa said at pumalakpak naman ang dalawa niyang anak. How are my kiddos? Nakangiting tanong ni TJ at sabay niyang kinarga ang dalawang anak at pumasok sila sa loob ng bahay. Lumipas sa mga buwan at sumapit ang unang kaarawan ng kanilang anak. Gabi pa lang bago ang kaarawan ay dumating ng pamilya Fego at sa bahay nila to dumiretso. Mag-asawang Cliff mismo ang sumundo sa kanila. Si Alyssa at Randall naman ay nagpaiwan sa bahay ni na Alyssa. Sila nag-asikaso sa hapunan para sa paparating na bisita. Finally mahal, luto na ang lahat, Alyssa said. Tingnan mo tong lamesa mahal, okay na ba to? Randall asked. Let me see. At lumabas siya mula sa kusina. Yes, mahal, okay na. Maya-maya pa ay dumating na si TJ at kakapasok lang nito sa gate. Lumabas sila at sinalubong ang bagong dating. Carlota, Anton, sambit ng mag-asawa. Hi, Alyssa. Hi, Randall. Tugon naman namang ito at nagbeso-beso sila. Kumusta kayo? Alyssa asked. We are happy because we met again, Carlota. Pasok kayo sa loob. Alok naman ni Randall. Kumain muna tayo at nakahanda ng lamesa. Muling bumalik ang dalawa sa baba at sabay-sabay silang kumain. Nasa pala si Tita Ednaline at si Tita Marites. Nakauwi na dude, bukas na ng umaga sila babalik dito. I see. By the way dude, nakausap ko na pala may-ari ng kabilang resort. Really? What did they say? Excited na tanong ni TJ. Yes, at ibebenta daw nila dude. 9 million kasama na ang transfer ng pangalan. Interesting na ba ang presyo dude? Actually, 10 million ang benta nila pero humingi ako ng discount.
Sinabi ko na pinsan ko ang bibili. 3 daw kayo nag-inquire kaya paunahan na lang daw sa pagbayad. I-close deal mo na dude. Para daw ang bayaran. Sa attorney niya, okay, please tell them na makikipag-appointment ako sa kanila. Okay, tomorrow I will call him. Sabay na lang kami sa pag-uwi niya para makita rin namin ng resort. Sure dude. Nang marinig ito na Arlisa ay nakaramdam na naman ito ng konting inggit. Ngunit pinilit niya itong isang tabi. Dapat magiging masaya ako para sa aking kakambal. She whispered. Natapos silang kumain at nagtungo sa sala at kumuha agad si TJ ng liquor at red wine. Masaya mga to habang patuloy ang kanilang kwentuhan. Ngunit konti lang ang kanilang iniinom dahil busy pa sila bukas. 10:00 pa lang ay nagpapaalam na sila sa isa't isa. At umuwi na rin ang mag-asawang Cristobal. Habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe ay sobrang tahimik ni Arlisa. At napansin naman agad dito ni Rendel. Mahal? Tugon ni Arlisa. May problema ka ba? Seryoso na itong tanong sa kanya. Wala naman mahal. Wala? Bakit ganyan ang mukha mo? Tayo kaya? Kailan kaya makakabili ng sariling resort? Wala sa isip niyang tanong. Biglang napatingin si Rendel sa kanyang mukha at napansin nito na umiiral na naman ang inggit sa sarili. Di ko pa alam mahal. Alam mo naman na may monthly ako sa bahay natin. Malungkot na tugon ni Rendel. What if kung mag-abroad ako mahal? Bakit? Solusyon ba ang pag-abroad para makabili ka rin ng resort? Nagsawa ka na sa buhay natin? Hindi naman mahal. Gusto lang kitang tulungan. Hindi ako papayag mahal. Bakit hindi mo nalang kausapin si Alaysan ay pasok ka sa kumpanya? Nahihiya ako eh. Hayaan mo't kakausapin ko si TJ baka pwede kanyang bigyan ng trabaho. Sige. Biglang nakaramdam ng pag-aalala si Rendel dahil bumalik na naman ang ugali ng kanyang asawa. Natatakot siya na baka muling gagawa ng kalokohan si Arlisa para sa kanyang ambisyon. Mahal, sambit na Rendel sa asawa at hindi ito nakatingin. I want to remind you na huwag mo nang uulitin ang mga pagkakamali mo nun ha. Alalahanin mo na muntik kang mapahamak at ang iyong kakambal. Natahimik si Arlisa at muling bumalik sa kanyang alaala ang huling nangyari sa kanila ni Alaysa. I'm sorry mahal. Biglang yumuko si Arlisa at nakaramdam ng konting hiya sa asawa. It's okay. Hayaan mo magsisikap ako para makabili tayo ng mga gusto mo. Pero hindi lang natin mamandaliin ang panahon. Oo mahal. Hanggang sa dumating sila sa kanilang bahay at dahil wala sa mood sa Arlisa, agad itong pumasok sa kwarto na walang paalam na humiga. Iniyaan na lamang ito ni Rendel at tumiling-iling habang papalapit siya sa kinaroroon na ng asawa. Hindi ka ba magsha-shower? Paglalambing ni Rendel sa kanya. Pagod ako at gusto ko na magpahinga. Okay mahal, punasan na lang kita. No need, matulog na tayo. Matutulog ka sa ganyang ayos? Tumayo siya at walang pasabing nagtungo sa banyo. Napailing si Rendel habang sinusundan ng tingin ng asawa. Sana hindi ka matukso dahil sa inggit mahal. Bulong niya sa sarili. Hanggang sa nakalabas si Arlisa hindi pa rin ito nagsasalita. Kumigato na nakatalikod sa asawa. Dahan-dahan naman na lumapit si Rendel sa kanyang likod at niyakap niya to na walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hanggang sa nagkatuluyan nilang dalawa ang walang kibuan na isa't isa. Kinabukasan, 5:00 pa lang ay gising na si Aling Ednalyn dahil balak niyang pumunta sa bahay ng isa niyang anak upang tumulong sa gawain doon kahit ang kanyang panganay na apo ay gising na rin. Na makapag-ready na ang dalawa ay kinatok naman niya ang mag-asawa. Arlisa, Rendel? Paulit-ulit niyang katok sa pinto. Magandang umaga, Mama. Rendel, gisingin mo si Arlisa. Kailangan nating pumunta doon ng maaga para matulungan sila. Okay, Mama. Maghintay kami sa sala at doon na tayo mag-almusal. Sige, Ma. At bumaba na si Aling Ednalyn. Mahal? Mahal, gising na. Paanas niyang sambit sa asawa. Bakit? Nasa baba na si Mama at papunta na raw tayo sa bahay ng kapatid mo. Okay. Napangiti si Rendel dahil maganda na ulit ang mood ng kanyang asawa. Bumangon to at agad na nagbihis hanggang sa nakaalis na sila. Gising na mag-asawang Cliff nang dumating sila at abala to sa sala. Mama? Arlisa? Lumapit si Alaysa sa kanila at humalik. Ano pa ang gagawin, Alaysa? Ask her twin. Mag-almasal muna kayo. Nagsimula ang party 10:00 pero sakto 12:00 matapos ang pag-game na inihanda para sa mga bata.
Halos mapuno ang labas ng kanilang garahe sa mga bata. At nag-enjoy ang mga to lalo na't may mga premyo ang bawat laro. Tuwang-tuwa si Antoinette ang kanyang asawa dahil sobrang nag-enjoy ang kanilang anak at lagi nitong kasama si Carla. Kahit sa mga magulang ay meron ring inihanda ang mag-asawang Cliff. Kaya lahat-lahat ay nag-enjoy sa banding ng bawat pamilya. Sumali sa laro ang 3 pares ng pamilya. Halos hindi nila maubusan ng ngiti ang 3 ina. Lalong-lalo na't nakita nila masaya ang kanilang mga anak. Hanggang sa matapos ang laro at bago sila kumain, nagbigay muna ng magandang mensahe si Eliza sa kanilang 2 anak. Pumasok ang lahat ng bisita sa malawak nilang sala.